Hi guys! Welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, isi-share ko na sa inyo ang ating South Korea budget and itinerary. Pasensya na kayo guys sa mga external noises na naririnig nyo. For sure naririnig ang aircon ng aking electric fan kasi ang init talaga today guys. So it's 6 PM now and it's a Wednesday, September 27. And katatapos na natin sa work guys. So ayan, nakapag-freshen up na tayo. And gumagawa pa rin naman ako ng mga weekly vlogs. Sina-upload ko yan sa YouTube. Umattend tayo ng fan meeting ni Kimbom. Tapos, pumunta tayo sa Klook event. Kinuha natin yung JR Pass. Nagpe-prepare na pala ako guys para sa Japan trip natin. Nagbubook na ako ng mga activities, transportation, and hotels. Yun ang nire-ready natin for our next trip. But for now, i-share ko naman sa inyo ang South Korea budget and itinerary kasi alam ko, inaabangan nyo to and marami siguro sa inyo ang pupunta sa South Korea this coming autumn. So, tara, simulan natin guys. Okay, so August 23 to 28 tayo nagpunta ng South Korea and ito yung naging itinerary natin. Number 1, August 23, arrival sa Incheon Airport. Nag-train tayo to Myeongdong, hotel check-in, lunch, tapos nung kinagabihan, nag-Myeongdong food trip tayo. August 24, we went to Gyeongbokgung Palace. Nag-rent tayo ng hanbok. Kumain tayo ng masarap na samgyetang. We went to Bukchon Hanok Village. Tapos pagkagabi, nag-Myeongdong food trip ulit tayo. Day 3, August 25, yun yung nag-tour tayo via Klook ng Alpaca World Nami Island and Garden of the Morning Come. Tapos kinagabihan no, nag-Korean barbecue tayo. And yung masarap na souffle pancake. Next, August 26, we went to Gwangjang Market and Hongdae. August 27, nag-tour tayo via Klook ulit ng BTS Fan Army. Must visit day tour from Seoul. Tapos, nag-Korean barbecue tayo after. Yun yung kasama natin si Siri. Next day is we went to Myeongdong Cathedral, pasalubong shopping. Tapos, umuwi na tayo. So, to Manila. So, ito yung itinerary natin guys. Screenshot nyo na lang. Next, proceed tayo sa budget. Okay, here's our budget guys. So, may pre-departure expenses ulit tayo. Ibig sabihin, ito yung mga expenses na ginastos ko bago tayo lumipad going to South Korea. So, yung flight natin is 12,112.56. Combined na to guys, Air Asia yung papunta, tapos Jeju Air yung pauwi. Travel tax natin is 1,620. Key-stay guest house Myeongdong is 17,942.25 for the whole stay na yun. Medyo pricey siya guys, no? Pero okay na kasi super lapit niya sa Myeongdong and super linis. Next, yung packet wifi na nirent natin sa Klook is around 800 pesos. Airx ticket natin is 317 pesos. So, ang total ng pre-departure expenses natin ay 32,791.81. Next, proceed na tayo sa day 1, arrival at Incheon Airport. Banana milk na 1,700 won. Nag-train tayo from Seoul Station to Myeongdong, 1,350 won. Kumain tayo ng Myeongdong Gyoza, 10,000 won. And banana milk and ice cream na 4,200 won. So, total ng day 1 natin ay 17,250 won. Next, day 2 na tayo guys. Yung Myeongdong shopping and food trip. Honey chicken is 7,000. Egg bun is 2,000. Misha, yung bundle na binili natin ay 49,800. Oreo churros is 4,500. Olive Young is 113,300. Sausage and rice cake, 5,000. Baked cheese is 5,000. Milkist drink is 2,900. So, ang total na nagastos natin sa day 2 ay 189,500 won. Day 3 natin guys, Gyeongbokgung Plaza, Getang. Breakfast at Paris Baguette, 10,900. Ang sarap ng breakfast dito guys. I-try nyo dito sa Paris Baguette. Laman ko lang to kay Miss Anagon kasi lagi siyang nagpa-Paris Baguette. Masarap nga. Train to Gyeongbokgung Station is 1,350. Wala pa kasi tayong T-Money card nito kaya nagko-commute tayo. Yung handbook rental natin, ang ganda ng handbook rental natin guys no, na kulay gray. 25,000 won. Yung samgyetang is 20,000 won. Tapos Daiso tripod is 5,000 won. Next, nag-taxi tayo going to Bukchon Hanok Village which cost 7,100 won. Grand Hand Perfume na 45,000. Tteokbokki and odeng. Ito ang sarap kumain dito kay Manang doon sa gilid. Ang sarap nung tteokbokki and odeng niya tapos ang lamig nung Fanta drink. Tapos nasa gilid ka lang nung kalsada nung Angguk area. Ang sarap guys. Train to Myeongdong ulit is 1,350. Deli Manju is 3,000. And Dalgona Latte na Idea Coffee is 3,700. Natatawa ko kasi yung Dalgona pala is mismong yung crispy sa taas. Hindi ko alam. Nabasa ko lang.
lang sa mga comments ninyo. Next is the Myeongdong Food Trip Part 2. Yung tornado potatoes is 5,000 won. Taiyaki Nutella is 4,000. Ito guys, super sarap nitong Taiyaki Nutella nito. Ito yata yung pinaka-favorite kong street food doon sa Myeongdong. Hot Dog is 2,000. Platter fish cake is 5,000. Shrimp King is 7,000. And melon juice is 5,000. So, ang total ng nagastos natin for day 3 ay 154,600. Day 4, nag-tour tayo via Klook, Alpaca World, Nami Island, and Garden of the Morning Cup. 7-Eleven breakfast is 8,900. Ito yung unang beses tayo nakatikim ng coffee pouch na Americano Vanilla. Ang sarap guys. Boneless chicken with drink, ito yung kinain natin sa Alpaca World, yung 13,000. Na may lumapit sa ating kambing, naalala niyo siguro yun. Single bike at Nami Island, nag-rent tayo guys for 8,000 won for 1 hour. Yung Korean sausage and drink na kinain natin sa Nami Island is 5,000. Banana milk is 1,600. Yung binili nating aroma mint spray sa Garden of the Morning Camp, ang sarap na nito guys. Gustong-gusto siya ni sis. Hanggang ngayon ginagamit yun dito sa bahay, yung ini-spray dito sa bato kapag stress ka. That's 20,000. Corn dog is 3,000 slash 2,500. Next, yung Korean barbecue natin, yung sa Hanam Pig, it's 46,000. Souffle pancake is 10,000 and banana milk is 1,700. So, ang total na nagastos natin for day 4 ay 119,700. Day 5 na tayo guys, Gwangjang Market. 7-Eleven breakfast is 4,500. Nagpagawa tayo ng eyeglasses sa Gana Optical, 70,000. Ito guys, napakaganda nitong eyeglasses na to. Ang dami ko nare-receive na magagandang comments from you na bagay daw siya sa akin kanon. So maraming salamat naman sa pag-appreciate. And thank you din kay Gana Optical kasi ang bilis nila na ibigay sa akin yung specs. Tamang-tama sa sukat ng grade ko. Ang ganda ng lens. Bumagay talaga siya sa akin. No? Taxi to Gwangjang Market is 7,900. Kalmandu. Ito yung na-feature sa Netflix series na Street Food Asia. No? 7,000 won. And apparently, yung lady pala na nandoon nung time na nandun tayo is hindi siya yung na-feature sa Netflix. Kasamahan lang niya yun. 10 cheese is 3,000. Raw beef with octopus is 25,000. This is Michelin Beef Gourmand guys. Pero unfortunately, hindi ko siya nagustuhan. T-Money card is 6,000. Nag-load tayo ng T-Money card na 10,000. Next is we went to Hongdae. Ito yung nag-shopping tayo guys sa M Playground. 327,000 ang nagastos natin. I know medyo mahal siya pero marami namang items to. 14 items yata no. Tapos nung dinivide ko siya parang tagi 800 pesos per piece. Which is not bad diba sa ganong quality ng damit. Akala nyo lang mahal siya kasi nga ang dami kong biniling damit. Nagkataon lang na 14 kaya parang sinasabi nung iba na sulit pala pero around 13,000 yung binayad. So for me, kung i-divide naman yun, sulit siya. Next is yung ramyun dinner natin na 13,800 tapos yung gongcha milk tea na 4,700. Ang total na nagastos natin sa day 5 ay 478,900. Next, day 6 na tayo. Yung BTS and K-Drama Tour. 7-Eleven coffee is 1,400. Yung bibimbap with pork in hot stone ball na kinakain ng BTS before sa Yujong Sikdang is 10,000 won. Super sarap nito guys. If ever na magawi kayo doon, orderin nyo to. Next is naghanang pig ulit tayo with Shiri. Sinamahan ko si Shiri guys kasi she asked me kung gusto ko daw mag Korean barbecue kasi nga naghahanap siya ng kasama. Kasi daw yung mga napuntahan niyang Korean barbecue hindi nag-accept ng isang person na. Around 70 plus thousand yung nagastos namin. So, tag 40,000 kami. Yung CN Blue na pouch is 10,000 won and s'mores is 7,000. So, ang total na nagastos natin for day 6 ay 68,400. Next, day 7, ito yung last day natin pasalubong shopping in Myeongdong. We went to Myeongdong Cathedral. Olive Young is 18,000. Isaac Toast with Americano is 5,800. Korea Mart is 47,900. Bath is 20,000. 7-Eleven coffee juice and pouches is 12,500. Yung Seoul to Manila natin, Sada Bibimbap is 9,000. 7-Eleven snacks is 4,800. Bus to Incheon Airport is 17,000. Nahirap na hirap akong humanap ng pera dahil wala na akong pera niyan. Inisip ko yun guys, sabi ko bakit hindi na lang pala ako nag-withdraw kasi plano pa naman natin talagang bumalik ng Seoul or South Korea, diba? And magagamit natin yung Korean won. Kaya naisip ko, sana pala nag-withdraw na lang ako para hindi ko na napagdaanan yung hassle na paghahanap ng barya. Yun lang guys, sa inyo, maging smart kayo sa mga decisions ninyo. Ako, naamin ko parang hindi masyadong smart move yung ginawa ko na yun. Anyway, tapos na, lesson learned. Next, yung egg drop and orange juice na binili natin sa airport is 10,600. Ang nagastos natin sa day 7 natin ay 145,600 won. So, ito na yung total ng nagastos natin guys. In Korean won, ang nagastos natin ay 1,400,000
173,950. Tignan nyo guys, naging milyonaryo din pala tayo sa Korea nang di natin nalalaman. Ang total nun sa peso ay 49,512.86. So ito yung ginastos natin guys from day 1 to day 7. Pag inad pa natin yung pre-departure expenses kanina, ang total ay 82,304.67. So dito sa baba, bin-breakdown ko lang ulit guys. Flight is 13,229.56. Travel tax is 1,620. Hotel accommodation is 17,942.25. Transportation is 2,195.28. Meal is 14,778.57. Activity is 1,602.7. And pasalubong ay 30,936.31. Malaki talaga dito guys yung meal, I know. Kasi dalawang beses tayo nag-food trip sa Myeongdong and medyo on the pricier side talaga yung mga pagkain sa Myeongdong Street. Kung i-compare mo siya sa ibang bahagi ng Seoul, like Hongdae, mas mula yung pagkain doon, and sa iba pa. Myeongdong talaga is a touristy area, kaya medyo mataas talaga yung price ng mga street food nila. Pero pinili kong mag-street food doon kasi nga, first time natin sa Korea. And sabi ko nga, diba, parang it's a perfect way to immerse yourself sa Seoul if you stay in Myeongdong. Kaya doon tayo nag-stay and doon tayo nag-food trip. Yung hotel accommodation guys, medyo mataas din. Pero pwede pa kayong makapili ng mas mabababa pa dito. Pero hindi nga lang siguro mas malapit sa Myeongdong Street. Pero yun, at least may choice kayo ng mas mababa pa. Ako, kumuha ko ng pinaka-closest talaga sa Myeongdong Street na malinis, maganda yung reviews. Kasi nga, gusto ko na nandun lang ako around sa area na yun tapos malapit sa train station. Kaya for the price, sulit naman na to guys. Kaya okay na rin. So, ang total guys, nag-box ulit ako no, ng kakailanganin nyo if you go to Seoul is 38,138.8. Kung susundan nyo yung itinerary ko, pupuntahan nyo lahat ng mga pinuntahan ko, gagawin nyo lahat ng mga itinerary like food trip sa Myeongdong ng ilang beses, Klook Tour, BTS, and Nami Island, Alpaca World, and yung accommodation is super lapit sa Myeongdong, nasa around 38,000 ang kailangan nyo i-prepare. Yung flight kasi kanya-kanya naman tayong kuha niyan. Again, kung makascore ng piece of fare, better. Kung hindi naman, kung mas mataas, edi adjust nyo na lang yung budget dito. Yung pasalubong, I know medyo malaki yan kasi yung M-Playground dito pumasok eh. Kasi diba, sabi ko gusto ko yung mga damit doon. And minsan lang naman tayo mag-shop for ourselves. So yun guys, ang total ay 82,304.67. But then again, adjust nyo na lang ito. Depende sa mapipili yung mga accommodation, tours, sa pagkain, magwa-vary naman talaga. Kaya ako ginawa to para magkaroon kayo ng rough estimate magkano yung nagastos ko sa trip. Ito na lahat ng napuntahan ko. Dito ako nagstay. Ganito ka-convenient yung location and kung ilang araw ako and on. So yun guys, that's it for the South Korea budget and itinerary vlog. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to and nagkaroon kayo ng idea, no? And kayo na bahalang mag-adjust. Depende sa magiging itinerary ninyo. So yun guys, i-end na natin itong vlog na ito. Babalik tayo ng Seoul. Huwag kayong mag-alala guys. And marami pa tayo i-explore sa South Korea. So before I end this vlog, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisyo on Facebook, at JM Bankisyo on Instagram, and at JM.Bankisyo on TikTok. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel to and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye! Close to the sun.